Kilala ang mga Gen Z sa kanilang matibay na paninindigan sa iba't ibang bagay tulad ng isyong panlipunan at kultura. Kasabay na rin dito ang konsepto ng pagpapatawad, bagay na para sa kanila ay hindi dinidemand kundi pinaghihirapan at ginagawa para sa sariling katahimikan. Pero para sa isang pari, ang pagpapatawad ay isang regalo, hindi lang para sa iyo kundi para sa taong nakasakit sa iyo. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Likas sa atin ang makagawa ng pagkakamali, maliit man o malaki, dahil kakambal ito ng ating pagkatao. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na madali para sa lahat ang magpatawad, kahit pa ito ay isa sa mga pangunahing turo ng simbahang Katolika. At kung minsan, may mga pagpapatawad na labag man sa kalooban ay ginagawa para palayain ang sarili. To you, Father, what is the end point of forgiveness? Can forgiveness be self-serving? Kasi may mga nagsasabi po na iba na nagpapatawad ka kasi gusto mo ng peace, gusto mo ng quiet sa iyong sariling buhay, gusto mo ng kapayapaan, gusto mo i-detach yung sarili mo mula sa mga sufferings or mga different types of pain sa paligid mo. Pero it serves you, not the person na nakasakit sa'yo. Selfish po ba kung iisipin ang pagpapatawad? Thoughts on this? Yung self-serving siguro is not the right word for it, no? Pero tama yung sinabi mo, kapag ikaw ay nagpatawad, ang unang nabibiyayaan ay ang sarili natin. Sa aking panayam kay Reverend Father Oliver Yalung, isang pari mula sa University of the Assumption, iginiit nito na bagamat hindi matatawaran ng inner peace at spiritual healing na hatid ng pagpapatawad, ginagawa daw natin ito higit sa lahat para sa ikapapayapa ng mga nakasakit sa atin. Pagpapatawad, kahit may magandang epekto sa personal nating buhay, ang pagpapatawad ay para sa ating kapwa. Unang-una ay ito ay para sa ating kapwa. Lalo-lalo na yung mga nagkakasala sa atin. Pinagkakalooban din natin sila ng kapayapaan, ng pagpapagaling, ng kalayaan para sila rin ay mamuhay ng matiwasay. Paalala pa nito, ang pagpapatawad ay isang paraan para makalaya mula sa impyernong buhay na puno ng galit. Panahon man ng Kwaresma o hindi, hinihikayat ng Simbahang Katolika ang pagpapatawad bilang pagtulad sa matinding sakripisyo ni Kristo para sa sanlibutan.